Ako, tagapamahala ng Panginoon. Ano naman pamamahalaan ko? Yun siguro ang iniisip natin. Pero nagsisimula ito sa mga blessing na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Humihiling tayo karaniwan ng blessing. Panginoon, pagpalain niyo po kami. I-bless niyo po kami. Mag-provide ka po, O Diyos. Ito po yung mga pangangailangan pa namin na gusto po namin mangyari at gusto po namin ng pabor mula sa iyo. Pero alam nyo, habang bine-bless tayo ng Panginoon, alam nyo po ba yung mga blessing ng Panginoon ay yun yung mga binless ka na ng Lord ng ari-arian, binless ka ng Lord ng trabaho, binless ka ng Lord ng talent, binless ka ng Lord ng mga opportunity. Ang gusto lang ng Lord, yung binless tayo ng Panginoon, yung blessing na meron ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin is gusto niya pamahalaan natin yon para yung habang pinamamahalaan natin yung bagay na yon, pagtitiwalaan pa tayo ng Panginoon ng more. Pero minsan tayo gusto lang natin yung blessing. Pero ganito, God's goal is not just to bless us, but to trust us. Ang goal ng Diyos sa ating mga buhay, hindi lang i-bless tayo dun sa mga hinihingi natin o gusto natin mangyari sa ating mga buhay, kundi yung blessing na ipinagtitiwala ng Panginoon, ay parang sa tingin natin, parang maliit pa tayong na-receive natin. Pero ang gusto ng Lord kasi, ang goal ng Panginoon is yung pagtiwalaan tayo dun sa maliit na bagay para pagka napamahalaan natin yon, pagtitiwalaan pa niya tayo na mas malaki. The principle is this: he who can be trusted with little will be trusted with much. Ito yung katotohanan na dapat makita natin. God does not simply bless us. He entrusts us. Pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon. Ngayon, ganito. Minsan niisip natin, bakit kaya hindi pa ako pinagpapala ng Panginoon? Big time. Ang tanong doon is, mapagtitiwalaan ka na ba ng Panginoon? Big time. Baka mamaya, ang prayer natin, malaki na agad yung prayer natin doon sa yung faithfulness na ginagawa natin. Dapat magma-match up o magma-match yung mga bagay na yung maliliit na tiwala pa lang sa atin ang Panginoon. We make it sure na maging kagamit-gamit na, magiging magiging mapagkakatiwalaan na tayo dun sa bagay na yon para mapagtitiwalaan pa tayo ng Lord sa mas malaki. Madali lang sa Panginoon na pagpalain tayo. Alam niyo po ba yun? Madali lang para sa Panginoon, pero baka hindi tayo handa. Yun ang mahirap. So, this morning, our topic is entrusted by God with sacred responsibility. Ito yung pasimula sa tema natin na managing God's resources. So, everything we have, our life, time, resources, abilities, influence, has been entrusted by God. Pinagtitiwala lang sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Pati na yung ating mga anak, yung ating pamilya, yung ating trabaho, yung anuman ang meron tayo, pinagtitiwala lang sa atin ito ng Diyos. And whatever God entrusts, at kaya yung ipinagtiwala sa atin ng Panginoon, He considers sacred. Kaya yung mga pinagtiwala sa atin ng Panginoon, whether ito'y yung kaperahan, ito'y talent, ito ay oras, panahon, opportunities, itinuturing ito ng Panginoon na banal. Kasi ito ay galing sa Panginoon, itinitiwala niya sa atin.
nagiging banal ang pinagtitiwala sa atin ng Panginoon. Let's come to the text that we are about to study. 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Tulungan niyo po ako, basahin natin 1 to 3. This then is how you ought to regard us, as servant of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Ang Panginoon ang magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. So dito maliwanag na pinagtiwalaan tayo ng Panginoon. At dahil sa pinagtiwalaan tayo ng Panginoon, maraming mga bagay na pinagtiwala siguro marahil sa isa sa atin. Yung isa ay pinagtiwalaan medyo sakto lang. Yung iba pinagtiwalaan parang medyo sa tingin natin parang maliit lang ata itong pinagtiwala sa atin ng Lord. Pero all of us na pinagtiwalaan ng Lord is we must prove ourselves faithful sa pinagtitiwala sa atin ng Panginoon. Amen. So, ilang mahalagang bagay pagtutunan natin ng pansin. Number 1, we are called to be managers of God's resources, not owners of them. Pwedeng tapikin natin yung katabi natin, manager ka pala. Di ba? Pang big time pala, pang big time ka pala. Di ba? Pang malakasan ka pala. Di ba? Mga managers pala, ang tingin sa atin ng Lord ay, nung nakatingin ng Panginoon sa atin, ay gusto tayo ng Lord na pagtiwalaan, maging tagapamahala, maging tagapag-ingat ng kanyang mga ari-arian. Pero tandaan natin, managers, not owners. Ano yung kaibahan? Psalms 24 verse 1, sabi ng Bible, the earth is the Lord's and everything in it. So ito'y galing lahat sa Panginoon. Ipinagtitiwala lang sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay nagkaroon na ng bahay, praise the Lord, pero ipinagtiwala lang yan sa iyo ng Panginoon. Meron kang sasakyan, ipinagtiwala sa iyo ng Panginoon yung bagay na yan. The Bible teaches us that God is the owner of everything and we are simply managers or stewards, tagapamahala, tagapag-ingat, and what He has placed in our hands or what He entrusted to our care. This means our money, kung gaano man kalaki ang kaperahan natin, it is God's money. Wow. Payag kayo doon? Amen? Parang mahina yung part na yan, ano? Yung kaperahan natin, ito ay sa Panginoon. Amen? Yun. Parang tinatakot nyo naman ako. Our time is God's time. Kaya, yung iba, very generous magbigay ng oras sa Panginoon. Very good. Kasi, ang Lord ang nagbigay sa atin ng mga panahon, ng oras. Anong gusto mo? Bawasan ng Panginoon yung panahon ng buhay mo? Di ba maganda, ipagamit mo na, di ba? Para bibigyan ka pa ng Lord ng bonus na kalakasan, bonus na kalusugan, bonus na malayo sa sakit at karamdaman. And our abilities are God's gifts. Mga regalo ito ng Panginoon. Even our opportunities are God's assignments. We do not possess these things permanently. Ang maganda, maintindihan natin, God entrusts them to us temporarily. Kaya nga, pansamantala lang lahat ng mga bagay na yan, di ba? Kahit na ikaw ay may malaking kalupaan, temporary lang yan. Hanggang dito lang yan sa lupa. Maaring may pagkakataon, baka mamaya mo hindi palagi na may talent ka, pero may panahon na pagka hindi mo napapagamit sa Panginoon yan, baka hindi rin yan maging, baka kuhanin din yan ng Panginoon. So, being a manager means we use what God owns according to His will
papagamit lang natin sa Panginoon yung mga bagay na ipinagtitiwala sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, He is the owner, we are the manager. We follow His instruction. We give an account on how we handle His resources. So, kapag sinasabing hindi tayo ang siyang may-ari, kundi tagapamahala lamang, ibig lang sabihin is parang sinasabi natin palagi, Lord, how do you want this to be used? Panginoon, paano ko po ba ito gagamitin para sa iyo? Pag pinagtiwalaan lang tayo ng Panginoon, tandaan natin, pwede nating enjoy yung mga bagay na pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Naalala ko, nung nag-aaral pa lang ako, at bakasyon nun, Christmas vacation nun, merong kapatiran sa church, taga Pasig, na magbabakasyon sa Iloilo. Buong pamilya sila. Medyo mahaba, 1 linggo ata, o basta mahaba, ilang araw silang mag-i-stay sa Iloilo. May bahay sila, up and down, tas ang laki talaga ng bakuran at ang dami ng facilities nila. So, wala naman silang kasambahay ng pagkakataon na yon, o wala naman silang kamag-anak na pwedeng pansamantala, medyo tumingin-tingin sa bahay. Pinakiusapan nila ako na baka pwede, doon ka muna sa bahay. Huwag kang mag-alala, sabi nila. Pupunuin namin yung rep at saka yung may supply talaga ng maraming pagkain na iiwan ka namin doon. Lahat ng pagkain doon, nasa rep o yung mga delata o nasa freezer, etc. Pwede mo lahat kainin yon, lahat pwede maubos yon, basta o kaya naman, yung buong bahay, second floor, yung buong sala, kung anong gusto mong gawin, pwede mong gawin. Manood ka ng maghapon ng TV, bahala ka. Pero sabi lang nila, siyempre yung kwarto doon sa taas, yung 2 kwarto doon sa taas, yun lang ang off limits. Pero lahat pwede, may access ka. Kasi mayroong kwarto din na pinagagamit sa akin. Ang isang napansin ko doon, kabataan ako nung pagkakataon na yun, ang sarap i-enjoy ng wow, ang ganda ng bahay. 2-story, ang sarap palang maging mayaman. Ang daming pagkain. May basketball place pa. May court pa doon sa loob ng bakuran nila. Wow, ang sarap palang i-enjoy. Ina-enjoy, nakataas pa yung pa ako habang nanonood ng TV, yung mga chichirya doon na nasa cabinet, pwede kong kainin lahat. According sa napag-usapan namin, pwede kong kainin lahat. Nakataas pa yung tawag doon? Naka-cable TV pa. Wow, anong channel? Pero, alam nyo, doon sa given opportunity ay tandaan natin, may mga limitations according lang doon sa napag-usapan. In the same way, God entrusted us with life, resources, and opportunities. Pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon. Lahat tayo pinagtitiwalaan ng Panginoon. Amen. But ownership still belongs to Him. Sila pa rin ang may-ari. Pansamantala lang yung masasayang araw. Sarap matulog sa sala, sarap matulog sa kwarto. Itotodo mo pa yung aircon. Di ba? Ang sarap ng buhay. Pero merong limitation kasi hanggang panahon na wala lang sila, wala yung may-ari. Sa buhay ng bawat isa sa atin, tandaan natin, the more na pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon, mag-stick lang tayo kung saan tayo pinagtitiwalaan ng Panginoon. Hanggang doon lang tayo sa boundaries na yon. Hindi tayo pwedeng lumagpas ng boundaries. Hanggang doon lang tayo. At para mapagtiwalaan pa tayo sa mga susunod na pagkakataon. Amen.
Naalala ko, pag-uwi ng pamilya, may mga, ang dami pang pasalubong. Wow. Pag pinagtiwalaan ka ng Panginoon, sa human pa lang yon, pinagtitiwalaan ka, meron ka ng reward. How much more pagka ang Diyos ang nagtiwala sa iyo. Amen. So, in the parable of the talents, alam natin yan sa Matthew chapter 25, the master gives resources to his servants. Yung isa pinagtiwalaan ng 5 talents, yung isa pinagtiwalaan ng 2 talents, yung isa pinagtiwalaan ng 1 talent. At bahala sila na pamahalaan yung mga talent na pinagtiwala sa kanila. At pagdating ng master, ang tanong sa kanila, hindi ang tanong ay, nag-enjoy ba kayo doon sa pinigay kong... Hindi, ang tanong sa kanila ay, ano ang ginawa ninyo sa pinagtiwala ko sa inyo? Alam niyo, sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi natin pag-aari ang lahat ng of course, nasa pangalan mo minsan, di ba? Yung titulo o kaya, syempre, property, nakalagay, ikaw yung may-ari talaga nun. Pero, tandaan natin ay, alam natin ang tunay na may-ari, pinamamahalaan lang natin ang lahat. The moment we think we are owners, kotse ko to eh, bahay ko to eh, pera ko to eh, alam nyo, pumapasok yung pride. Pride enters. But when we know we are managers, tagapamahala lang tayo, alam nyo, humility follows. Amen. Let our attitude be like a manager, a steward. Pinagtitiwalaan lang tayo ng Panginoon para lalo pa niya tayong pagtiwalaan. Amen. Pangalawa, tingnan natin. God has placed in our hands a sacred responsibility. Sabi ko nga kanina, kaya naging sacred yan kasi galing sa Diyos, ipinagtitiwala sa iyo. At ipinagtiwala, hindi kahit kanino man sa iyo. At ang good news ay, God entrusting something to us is an act of trust. Ang sarap yung pinagtitiwalaan ka ng Panginoon. It is a privilege, not a burden, na pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon. The more na makikitaan tayo na katiwa-tiwala tayo, the more na ibe-bless tayo ng Lord according sa paano natin hinahandle yung resources ng Panginoon. He entrusts us time, gifts, influence, resources we must handle with reverence and obedience. God could do everything Himself, pero pinili niya na tayo ang siyang pagtiwalaan. Bakit kaya, tayo yung pinagtiwalaan? Alam niyo, nakikita ko sa katotohanan ng mga Christians na pinagtitiwalaan ng Panginoon. Iniisip ko minsan, bakit naman yung isang taong to hindi naman matalino, hindi naman magaling, hindi naman tapos ng pag-aaral. Pero bakit kaya ang laki ng dinideposito ng Diyos na pinagtitiwala ng Diyos sa taong ito? Kasi ang difference is, kahit na may mga limitations, may mga bagay sa ating mga buhay, ang tinitingnan ng Lord is, hindi yung perfection natin, kundi yung willingness natin na pamahalaan yung ating mga pinagtitiwala sa atin. God sees potential in us. May nakikita ang Diyos sa atin, potential. Even when we see our limitations, ang nakikita kasi natin, mahina naman ako. Hindi naman ako magaling. Hindi ko kayang gawin perfectly yung pinagagawa ng Panginoon. Ordinaryo lang ako. Pero alam nyo,
tandaan natin, ang Diyos ay nagtitiwala sa atin. And to be trusted by God is an honor. To be faithful is our response. Nawa, sa buhay ng bawat isa sa atin, ang response natin is yung faithfulness. Tingnan ninyo, no, isang mahalagang bagay. We are given a sacred responsibility. Pwedeng sabihin natin, sacred responsibility. Yung sacred responsibility, kaya naging sacred yon galing sa Diyos. Ipinagtitiwala kasi sa atin. Whether maliit lang naman sa tingin natin, humanly speaking, ito lang yon. Pero nagiging sacred kasi ipinagtitiwala ng Diyos sa atin. At yung sacred responsibility, kinakailangan lang natin na magkaroon na tayo ng banal na takot sa Diyos. We need to have reverence. Recognizing that what we handle belongs to God. It does not belong to us, it belongs to God. Tayo lang ang siyang tagapamahala. At ang response natin should be obedience. Using it according to His will, not on our own. Tandaan natin, pinagtitiwalaan lang tayo ng Panginoon. Ano ang siyang kalooban ng siyang may-ari? Yun ang siyang gagawin natin. Pero pwede nating i-enjoy kasi sa atin ipinagtitiwala ng Panginoon. At ang basic requirement lang sa atin is faithfulness. Managing it well, even when no one is watching. Ang mahirap sa pinagtitiwalaan ay, di ba, madali lang naman tayong maging faithful kapag nandyan yung amo. Naalala ninyo sa isang opisina, no? Lahat busy sa trabaho. Pero nung maagang umalis si boss, bukasan ng cellphone. O kaya naman, pa-petix lang muna. Nangyayari sa totoong buhay. Pag wala si boss, wala yung boss. Pero yung boss natin is always present. Amen. When we treat God's trust lightly, we dishonor the giver. When we treat it reverently, dapat mayroong banal na takot sa Panginoon. We glorify Him. Amen. Alam niyo, sa Bible, sa Old Testament, may mga kinonsecrate nila para sa banal na gamit, pagkakagamitan. Pero may panahon sa Bible na yung Israel ay nasakop ng Egypt o ng Persia. Nasakop ng Persia yung Israel at yung hari ng pagkakataon na yon nagkakaroon ng kasiyahan. Pinakuha niya yung mga sacred na para lang sa banal na gawain ng Panginoon. Ginamit niya na bilang yung tawag dito, yung sa inumin ng mga alak. Si King Belshazzar ay hindi niya ginamit ng maayos yung sacred things na dapat banal na paggamit, ginagamit. Ano nangyari? Hindi niya ginamit ng tama. Hindi niya ginamit ng merong paggalang sa Panginoon. Siya yung nakaranas ng may palo ang Panginoon. Sa buhay ng bawat isa sa atin, we should treat yung mga pinagtitiwala ng Panginoon na dapat ay iniingatan natin. We should treat it properly.
Ganito yan. Pag hindi natin naingatan yung pinagtitiwala sa atin ng Panginoon, baka baka mawala. Baka kaya hindi ka pa pinagtitiwalaan ng Panginoon ng big time na blessing. Kasi halimbawa, yung pinagtiwala lang sa iyo na oras, kung saan-saan mo lang ginugugol. 'Di ba? Hindi mo man lang ginugugol, dapat may na-set time ka para sa Panginoon, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagpe-pray ka, o dinadala mo ang iyong sarili sa gawain ng Panginoon. What God entrusts is never ordinary. It is sacred. Tandaan natin, your money is a trust. Pinagtiwala ito lang sa atin ng Panginoon. Kaya, let us honor God with the resources He has placed in our hands. Gusto natin paramihin pa ng Panginoon yung ating mga kaperahan. Amen. Paano yun? Let us use our money to honor God. Baka mamaya is it's okay sa pangangailangan mo, mga bagay na para sa'yo. Pero let us treat it na ito ay galing sa Panginoon, nawa ay unahin natin ang Panginoon sa kaperahan natin. Your time is a trust. Yung oras natin ay mahalaga, pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Huwag natin sayangin yung maraming oras. Okay lang naman maglibang. Walang masama doon. It's good for you na maglibang. Pero, wag naman natin sayangin. Baka mamaya mo, panahon ng pag-aaral, hindi ka nag-aaral. Sinasayang mo ang panahon na binibigay sa iyo ng Panginoon. Panahon, oras na nagtatrabaho ka, baka mamaya, hindi mo naman ibinibigay yung best mo sa pagtatrabaho. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, pagpalain niyo po ako. Pinagtiwalaan kita ng trabaho, anak. Hindi mo man lang pinag-igi. Diba? Your time is a trust. Your abilities is a trust. Are a trust. Are you using your gifts for God or for only yourself? Baka mamaya, binigyan ka ng Lord ng talent, ng abilities, pero yung talent and abilities ay, Lord, pang sarili lang yun, no? Baka mamaya, yung pala, naghahanap na sila Benji ng isang another worship leader. Baka ikaw yon. Kaya lang, tinatago mo lang yung talent mo. So, let us use our abilities for the glory of God. Amen. Pangatlo, pwedeng basahin natin, 1, 2, 3. God does not demand perfection, but He does require faithfulness. Ang good news, hindi ina-expect ng Lord na maging perfect ka sa pag-handle ng resources. You cannot handle the resources God is giving you na flawless or perfectly manage. Pero at least, God wants it na faithfully ginagawa mo yung, for the glory of God. 1 Corinthians chapter 4, verse 2, yung talata natin kanina pa, it is required that those who have been given a trust, dahil tayo pinagtiwalaan ng Panginoon, must prove faithful. What is God expecting from us? Ano ba ina-expect ng Diyos para sa atin? Alam nyo, kahit walang nakakakita, we should be dependable. Alam mo, walang nakakakita pero
Halimbawa lang sa trabaho. Pero nakikita naman ito ng Panginoon. Do it, do it, do your best sa ginagawa mo. Napagtiwalaan kang maging tagapaglinis. Do it na talagang the best na paglilinis. Ano ang ina-expect sa atin ng Panginoon? To obey consistently, not occasionally. To remain committed even when the results are slow. Parang ang tingin natin, parang hindi pa naman ako ganong napopromote. Faithfully, ginagawa ko naman yung para sa Panginoon. Bahala ang Lord kung kailan kanya i-promote. Pero, basta do it faithfully. Amen. Alam niyo, si Joseph, sa palagay ko, kung tayo yung katulad ni Joseph, inip na tayo sa promotion, naging alipin si Joseph, faithfully, nagsilbi siya sa kanyang amo, na-promote siya, ang promotion nga lang niya, chief ng mga katulong, pero katulong pa rin. Pero faithfully, ginagawa niya yung kanyang trabaho. At napagbintangan pa siya na rapist, kaya nakulong pa siya. Pero dun sa kulungan, faithfully, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Ayun, naging ano siya, ano tawag doon? Mayor siya ng kulungan. Naging manager siya, kaya lang nakakulong pa rin. Siguro kung tayo yung pinagtiwalaan ng Panginoon na ng talent, katulad ni Joseph, ayoko na. Nagiging tapat naman ako sa iyo, Panginoon, pero walang promotion. Ito pa ang nangyari sa akin. Ganun ba tayo minsan? Minsan tayo mag-pray. Bakit ganito pa? Ganito pa nangyayari sa akin. Pinagpapala niyo po siya. Pinagpapala niyo po sila. Ako po hindi. Ito pa nangyayari sa aking buhay. Ganun po ba tayo minsan? Pero alam nyo, bahala ang Panginoon kung kailan kanya iaangat. Amen. Amen. Minsan, ang blessing ay iniisip na natin, dapat dumating na yung blessing ng Lord. Hindi tayo ang magtatakda kung kailan tayo pagtitiwalaan pa ng Lord ng mga ibang mahalaga pang bagay. Nasa timetable ng Lord yun. Si Joseph, nung napagtiwalaan ng Panginoon na, biruin ninyo, ang pag-angat ng Panginoon mula sa pagiging, ano tawag dito? Inmate o nakakulong, bigla siyang pinromote ng Panginoon. Kasi na-prove niya yung kanyang sarili, faithful sa calling ng Panginoon. God is not looking for flawless performance. He is looking for faithful obedience. Kaya nga, kahit na halimbawa, ang trabaho natin ngayon, ano tawag dito? Rider, taga-deliver, di ba? Just do it. Hindi mo naman kinakailangang paggalingin pa yung pagde-deliver, yung sasayaw ka pa para ba i-deliver. Hindi mo na kailangan, yung basta i-deliver mo. Ang mahalaga yung faithfulness natin, i-deliver. Amen. The servant with 2 talents, nung naging faithful sila sa pinagagawa sa kanila ng Panginoon, yung 5 talents na double, naging 10. Yung 2 talents na double, naging 4. Pero parehas lang ang recommendation ng Panginoon sa kanila. Ang commendation ng Panginoon sa kanila, well done, good and faithful servant. Parehas. Kung ikaw ay naglalaba, ang trabaho mo nagluluto, o kung ano man ang siyang naging work mo ngayon, at na pinagtitiwala sa iyo ng Panginoon sa kasalukuyan, do it faithfully. Alam niyo, parehas lang.
Yung may-ari ng isang kumpanya na nagiging faithful sa Panginoon at saka yung faithfully kasambahay pero faithfully ginagawa niya sa harap ng Panginoon. Parehas ang sasabihin ng Lord sa kanila, "Well done, good and faithful servant." Amen. Amen. Ang faithfulness kasi, it looks like this. Nag-show up ka kahit na napapagod ka, ano ka pa rin, gumagawa ka pa rin faithfully. Nagsaserve ka kahit na parang, di ba, yung pagsaserve natin sa Panginoon, kahit wala ganong nakakakita ng mga tao, nagsaserve ka pa rin, naglilingkod ka pa rin, kahit na hindi ka na-appreciate. Walang palakpakan, pero nagsaserve ka pa rin. May mga pagsaserve na nakikita. Dito, yung mga nag-worship lead, yung nagpipreach, nakikita. Pero merong nagsaserve behind. Hindi ganong nakikita. Merong nagpe-pray. Faithfully, iniisa-isa tayo na pinagpe-pray. Lord, i-bless niyo po siya. Panginoon, hindi ko po siya nakikita nung nakaraang araw at saka nung isa pang mga nakaraang linggo. Maaring may sakit po siya, pero Lord, pinagpe-pray ko po siya. Faithfully, nagpe-pray. Alam nyo, God rewards those who serve kahit na hindi nakikita. And obeying even when it is hard. This is faithfulness. Nag-obey tayo kahit na tila baga mahirap. Ang hirap ng schedule natin. Halimbawa, minsan, no? Pero isinisingit mo pa rin. Dapat nandoon ako sa gawain ng Panginoon. Kahit na parang nakakatulog na ako, nasa gawain ako ng Panginoon. Kahit na parang manok tayo, na hindi ko alam kung nag-amen, pero so let us do it for the Lord. Amen. Pang-apat at saka panghuli. Basahin natin. 1, 2, 3. Alam nyo, bakit kinakailangan tayong maging tapat sa pinagtitiwala sa atin ng Panginoon? Kasi sa mga pinagtiwala sa atin ng Panginoon, there will come a time that we will give an account to God. God does not merely give resources and walk away. He watches, He cares, and He will one day ask. Sa Luke chapter 16 verse 2, give an account of your management. Parang magsusulit tayo sa Panginoon. Merong pagsusulit. Ano yung pinagtiwala sa atin ng Panginoon? Haharap tayo sa Panginoon. Pero huwag kang mag-alala. It's not about i-judge tayo ng Lord, parurusahan tayo ng Lord, hindi ganon. Yun yung promotion. Yung ligtas na tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, pero yung promotion na malaki yung mansyon sa langit at saka yung maliit yung mansyon sa langit. So, we will give an account to God para pagharap natin sa Panginoon, doon tayo lalong i-reward ng Panginoon. 3 important truths. Una, our stewardship is temporary. Yung mga minamanage natin sa kasalukuyan. Di ba, pinagtiwalaan ka ng Lord ng mga kakayanan, pinagtiwalaan ka ng Lord ng pamilya, dapat minamahal mo ang iyong pamilya, iniingatan mo yung iyong mga anak, minamanage mo, nagsasubmit ka sa iyong asawa. Our stewardship is temporary, tandaan natin. Kaya, as long na merong ipinagtitiwala sa atin ng Panginoon, pamahalaan natin ng mainam. Our accountability is certain. Tiyak
magsusulit tayo sa mga pinagtiwala sa atin ng Panginoon. One day, every one of us will stand before God and not to compare with others, but to give personal account. Merong pagsusulit o nahaharap tayo sa Panginoon. And our accountability is purposeful. It's not about condemnation, but evaluation. How we handle His trust. Ang maganda, this truth is not meant to frighten us, but to awaken us to live responsibly and intentionally. Parang katulad lang ng company audit yan. Sa company audit, i-review yung record. I-review i-examine yung mga decisions na ginawa. Yung accountability ay titingnan. In the same way, God's accounting is not a sign of rejection, but of trust. He audits what He entrusts. Titingnan niya lang, ano nangyari sa pinagtiwala niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Parang katulad lang ng pinagtiwala niya doon sa sa 3 alipin. Na pagtiwalaan ng 5 naging 10, pamamahalain pa ng mas malaki. Na pagtiwalaan ng 2 naging 4, pamamahalain pa ng mas malaki. Na pagtiwalaan ng 1, hindi na naging faithful doon sa 1, hindi na pagtitiwalaan. Yun ang mangyayari. Tandaan natin, parang sa pagsusulit na gagawin ng Panginoon sa buhay natin, parang meron lang tayo kasing hiniram. Pinahiram ang Panginoon sa ating buhay. Iningatan mo ba yon? Ginamit mo ba yon wisely? O inabuso mo ba yung pinagtiwala sa iyo ng Panginoon? Alam nyo, everything God has given us is borrowed. Pinagtiwala lang sa atin ng Panginoon yan. One day we will return it and give an account. Hindi sasabihin ng Panginoon, how much did you have? Hindi yon. Kasi may pagkakataon, maring hindi naman naging fruitful. Pero ang mahalaga sa Panginoon, yung pagiging faithful. Ang tatanong ng Panginoon, ano ginawa mo sa pinagtiwala ko sa iyo? Pero yung pinagtiwala niya, ginamit natin. Diba? Yung buhay natin sa Panginoon, ginamit natin. Instead na magkwento ng buhay ng may buhay, kinukwento natin ang buhay ng Panginoon. Amen. Kinukwento natin how good God is sa ating buhay. Hindi yun chika-chika lang, kundi good news. Amen. Hindi tayo gala lang ng gala. Nagagala tayo. Nagmi-mission tayo. Hindi lang gala-gala. Mission ang ginagawa natin. Amen. Hindi lang gastos ng gastos. Nagbibigay tayo para sa gawain ng Panginoon. And that is good management of God's resources. Hindi lang tayo nagbibihis ng magaganda. Para lang medyo sikat tayo sa community, kundi kasi gusto natin presentable tayo sa harap ng Lord. Amen. Paano natin ginagamit ang pinagtiwala ng Panginoon sa atin? Alam nyo, dito ako magtatapos. Yung faithful stewardship leads to greater trust. Luke 16 verse 10, sabi ng Bible, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Wow. Alam nyo, hindi nawawalan ng kabuluhan yung nagiging maingat tayo na pamahalaan yung pinagtitiwala sa atin ng Panginoon. Hindi nawawalan ng kabuluhan, kundi magandang bagay yan para pagtiwalaan pa tayo ng Lord ng marami. Amen.
When we manage well, God entrusts more. God expands influence. And God increases impact. Kaya nga, ang sarap na mapagtiwalaan lang ng Panginoon. Kaya nga, minsan wag natin tipirin ang panalangin. Alam niyo yung tipirin ang panalangin? Humingi ka lang ng maliit na bagay. Kaya ng Lord na magbigay ng malaking bagay. Kaya lang, ang tanong lang doon ay, kaya mo bang pamahalaan? Kaya mo bang pamahalaan? Kasi, God is God. He can do all things. Walang mahirap sa Panginoon. Amen. Kung mapagtitiwalaan tayo ng Panginoon, why not? Lord, pagtiwalaan, pagka alam mong handa yung puso mo, pwede kang mag-ask sa Lord, Lord, pagtiwalaan mo naman ako ng di ba? Pwede, pagtiwalaan mo naman po ako ng yung komportableng lugar na pwedeng matitirhan namin. Di ba? Pagtiwalaan mo po ako ng trabaho na medyo maganda naman po ang income. Baka kasi nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Binigyan ka ng Lord ng trabaho, tapos angal ka ng angal. Ang liit-liit naman po ng kita, Lord. Hindi sapat. Kasi yun naman, trabaho iningi mo, trabaho binigay ng Lord. Lord, yung malaki din ang income. Amen. The Lord can bless us. We can ask by faith, pero yung rule of the game is, ang intention ng Lord is not just blessing us. Ang rule of the game is the Lord wants to entrust us. Sabi nga natin, entrust. Yun ang gusto ng Lord. Pagtitiwalaan niya tayo. Tayo ba ay mapagtitiwalaan pa ng doon sa blessing na meron tayo? Yung meron pa lang tayo. Kaya na ba natin pamahalaan para maging ready tayo sa susunod pang mga blessing ng Panginoon?